Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review. At eto nga, PBBM at Lisa Marcos uumpisan ng ipakulong ang sarili. Yan mga karibin natin ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Taong Kalye. Yan mga karibin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Noong nakaraang araw lamang nagpunta sa Japan si Bongbong at Liza Marcos kasama si Zambales Luz kung saan nakaranas sila ng pang-iinsulto ng mga OFW. Ang pakay nila sa Japan ay pakikipag-usan sa Asia partner para sa economics development. Ipag-usap sa ating mga Asian partners for economic development. Simulan mo ang development sa sarili mong bakuran, jutang ginemes ka. Simulan mo ang pagpapakulong sa mga smugglers. Kaya simulan mo ang pagpapakulong sa mga sarili ninyo. Ayon kay Madam Maharlika, nagpunta ng Japan si Bongbong Marcos di man lang nakapunta sa Marawi para kamustahin ang biktima ng pambobomba. Habang kasagsagan ng lindol, kasagsagan ng bombing, sila ay nagpa-party sa Malacanang. Si Kuting ay bangag na bangag sa pulburon. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kasi walang unity. Yung mga drama-drama ng jutang ginemes ni Kuting, yung basa-basa niya dyan, bago siya pumunta ng pumunta siya ng Japan, bago siya namasyal, at ginastos na naman ng pera ng bayan, kasinungalingan yan about world peace, economic development. Walang ano yan, walang katuturan. Sabi ko nga, kung gusto niya talagang magkaroon ng economic development, umpisahan niya sa Department of Agriculture. Ano nangyayari ngayon sa Department of Agriculture, mga palangga? Magkano bigas? 60 pa rin. Tinawagan ko yung friend ko, sabi ko, magkano bigas dyan? 60 pa din daw. Ang 50, hindi mo makain. Di ba? Kung wala kang ulam, hindi mo makain ang gusto. Tama ba? Mag-comment kayo dyan kung magkano pa ang bigas. Tapos buha ka ng inang Kuting pupunta sa Japan para makipag-usap sa ating mga Asian partners for economic development. Simulan mo ang development sa sarili mong bakuran, jutang ginemes ka. Simulan mo ang pagpapakulong sa mga smugglers. Kaya simulan mo ang pagpapakulong sa mga sarili ninyo. Mga inayupak kayo. Ginagago niyo yung taong bayan. Party here, party there kayo sa Malacanang. Tapos sasabihin ninyo, pupunta ka, Kuting, sa Japan? Para sa peace? Pistok-pistok? Putang ina, tapos sarili mong ka-unit team, si Sarah, binaboljak nyo ng patalikod, sinasaksak nyo ng patalikod. Tapos ngayon, ito mga mainstream media. Alam mo, minsan, naisip-isip ko, kanina, no, bago ako mag-vlog, sabi ko, somehow, kawawa din itong mga reporters. Yeah. Kawawa din itong mga reporters na hindi sila makaporma dahil may mga pamilya sila eh. Dahil the moment na mag-go sila against sa kanilang mga, yung may-ari ng network or sabihin nila yung totoong report, baka gurgurin ang pamilya nila dahil kilala naman itong mga hinayupak na to sa panggugurgur eh. So yan mga karibin natin, no, grabe po yung mga term niya, ni Ma'am Maharlika, no? Pero may basehan rin naman po yung sinasabi niya, mga karibin natin, no? Kasi dapat po talagang mag-focus muna dito sa atin, mga karibin natin, no? Kasi kung travel ka po ng travel, mga karibin natin, diba parang nakakalimutan mo na yung problema tuloy dito sa ating bansa, no? Sabagay, marami ka namang alalay, di ba? Marami ka namang mga sekretary. Pero yun nga lang mga karibin, nakakapagtaka, no? Sa dami-dami po dinami-dami po ng mga sekretary ng ating gobyerno. Bakit ganon? Diba? Parang hindi ramdam ng taong bayan na, di ba? Kung sinasabi man nilang nagbabago na po ang Pilipinas, no? Bakit hindi po ramdam ng nating lahat, di ba? Mga karibin natin, kasi pamahal lang po ng pamahal
ang mga presyo dito sa Pilipinas, no, mga karib natin, kung hindi pa po alam ng ating mga kababayang OFW, di ba? Kaya wag po kayong magtaka, yung mga nagtatrabaho po sa ibang bansa, mga karib natin, kung yung pamilya nyo po dito, medyo masasabi nyong magastos. Kasi po, mahal po ang mga bilihin dito sa Pilipinas, mga karib natin. Mas lalo pa pong lumamahal. Mumamahal yan, mga karib natin, no? Masyado na pong nagmamahalan yung mga bilihin dito sa atin, no? Lalo na po ngayon, magpapasko, di dapat nga sana po ngayon ay bumaba itong mga ito diba? Kasi Pasko, makaka-review natin, no? Marami talagang well, anyway, peak season naman talaga, kaya siguro talagang medyo magmamahalan talaga ang mga presyo. Pero sana naman po may gawin po ang ating gobyerno, makaka-review natin, nang hindi naman po tayo umaray na lang, no? Remember, yung unang nagpasikat si Tambaluslos doon sa raid ng yung sa Bulacan, 'di ba? Nag-raid sila doon sa mga warehouses na 'yon. Nasa na 'yon? Putang ina, pinagloloko kayo. Nandoon yung mga mainstream media na yung in-raid nila may mga dokumento. Nakita ng mainstream media 'yon. Naulat ko na 'yun sa inyo. Pinigil lang ng mga hayop na 'to nila Tambalos, doon din si Erwin Tulfo, na wag sabihin sa taong bayan na talagang may papeles or drama-drama lang. O, nasa ng Jutang Jinimis na bigas na 25 pesos per kilo na dream come true na sinasabi ni Tambaluslos. Dream come true ni Kuting dyan sa Cebu. O, di ba? Natigil na. Ano, kumusta na ang agriculture? O, ano nangyari dyan sa bagong talagang undergraduate na walang credential? Di ba? Yan pa, ang daming butas. Ang daming kahayupan nito ni Kuting. At ni Lisa, si Lisa ang may gusto niyan Di ba, magkano kaya binigay ni Laurel Chu dyan? Okay? So yan, mga karibyo natin, marami talagang kapalpakan, no? Ang nailalabas ni Ma'am Maharlika patungkol po sa ating gobyerno, mga karibyo natin, diba? Na hindi po binabalita ng mga mainstream media. Kasi nga po ang mainstream media, mga karibyo natin, na naiipit. Tama po si Ma'am Maharlika, mga karibyo natin. Naiipit po sa gitna itong mga mainstream media kasi kahit po anong gawin nila, siguro kung nakokonsensya na po sila, wala pa rin po silang magagawa kasi nga po mahal po ang information. Napakamahal, expensive yung information po dito sa Pilipinas, no, mga karibyo natin. Business, yan. Business po ang information dito sa Pilipinas, no? Lalo na kung may mga utang na loob. Yung mga nasa gobyerno, di ba? Unlike po nung kapanahunan ni dating Pangulong Duterte, mga ka-review natin, wala pong utang na loob, kaya namumura. Di ba? Yung mga mainstream media, mga ka-review natin, yung mga oligarch, di ba? Na tinatawag natin nung kapanahunan ni PRRD, minumura niya po yan, no? Pag may mga ganitong, di ba? May mga pinalalabas na hindi naman totoo. Yan, mga ka-review natin. Na parang sampal po sa kanila. Di ba? Sa kanilang pagbumuka. Si Pangulong Duterte, mga ka-review natin. Pero ngayon po, masayang masaya po sila, mga ka-review natin, no? Pero ewan ko lang din kung mayroon pa bang ganon na yung sinasabi ni Ma'am Maharlika na nakokonsensya, di ba? Yung mga naiipit sa gitna. Baka nagpa-party-party din ang mga ito, mga review. Para may appoint or magkano kaya ang sabuatan nila ni Lisa Smugs para ipagpatuloy ang kanilang smuggling business dyan sa agriculture? Bakit? Sabi ni Liz, amoy ipis naman yung 25 pesos na bigas. May nabibili ba? Megasoy, dream come naging true. Talagang pangangam-kam ang ginagawa nila. So, going back, mga palangga, eto ngayon ay kawawa din yung mga, somehow, nakakaawa din ito mga reporters sa mainstream media kasi kahit gusto man nila magsalita, kung nakikita man nila yung kahayupan ng gobyerno, natatakot sila, baka nga naman gurgurin yung kanilang pamilya. Kasi yun ang paninindak ni Tambaluslos
Di ba? Yun ang paninindak ng hayop na to. Papayag ba kayo? Kayong mga nasa military, kayong mga men in uniform, kayong mga police, na kayo may yung mga matitino, papayag ba kayong bababuyin ang bayan ninyo? At yung mga anak ninyo, baka magsusunod na silang biktima? Aba, kung ako sa inyo, kumilos-kilos na kayo, mag-speak up day na kayo. Diba? Alam ko, you're just waiting for the right time, pero mag-speak up day na kayo. Binababoy kayo ng gobyernong ito dahil sabi nga ni Kuting, bago siya umalis, minayupak niya, diba? Pupunta siya sa Japan para pag-usapan itong mga tungkol sa peace. Tungkol sa peace. Hanggang ngayon, hindi siya pumupunta doon sa, umalis na lang siya, hindi siya pumunta doon sa Marawi. Diba? Tapos ngayon, mga kababayan, yung ginagawa nilang papasok tayo mamaya sa mga bayarang non-political vloggers kasi gusto ni Kuting at ni Lisa Smugs at ni Tambalusos naburahin sa inyong isipan yung nabukelya natin na habang kasagsagan ng lindol, kasagsagan ng bombing, sila ay nagpa-party sa Malacanang. Si Kuting ay bangag na bangag sa pulburon. Gusto nila yan tanggalin sa isipan ninyo. Kasi ang ini-inject nila ngayong narrative na kailangan bayaran nila, mga inayupak na yan, itong mga non-political vloggers, hindi ko tayo may mention kasi ang papangit nila mga palangga. Okay? Ang susyongit nila. So anyway, yan ang target nila ngayon para idiin si Inday Sara. Ano yung narrative nila? It's the same thing. 150 million pesos na sinasabi yung na-expaliwanag na ni Inday, yung confidential fund. Tapos ang mga drama ng mga hinayupak, nitong mga bagong bayaran ni Tambaluslos, kawawa naman ang mga teacher, kawawa naman ang mga chucho, kawawa ang mga teacher. Sige, let's talk about kawawa ang mga teacher. Matagal nang kawawa ang mga teacher. Kasama sa pagiging kawawa ng mga teacher sa pagtaas ng mga bilihin. Dahil sa negosyo mo, Kuting, Tambaluslos, Smugs, na hoarding, smuggling lahat. Talagang maapektuhan ang mga teachers. Kawawa ang mga farmers. Pukin ang ina ninyo dahil mismo kayo ay promotor ng pagnanakaw at pagmamanipula ng mga presyo. So hindi lang teacher ang kawawa. Smuggler, hindi lang kawawa ang smuggler, farmer. Diba? Hindi lang kawawa ang farmers, kasama lahat ng tao. Whether ikaw tricycle driver, ikaw ay nag-oopisina o OFW. Kasi naaapektuhan yung pamumuhay dahil sa sobrang taas ng presyo. Kaya itigil, hindi kayo titigil sa panggagago sa Pilipino. Binababoy mo, Tambaluslos, Lisa, si Sara kasi gusto ninyong what? Okay? Kasi gusto niya magstay sa power. Gusto niyo tagalin si Lisa, si Sara. Si Sara, di ba? So, pero ang totoo, mga kababayan, if you talk about 150 million pesos na dididiin nila kay Inday Sara, ilang bilyon, okay? Ang pinapaliwanag natin sa Congress. You compare the 2 billion pesos, more than 2 billion pesos na excess sa kanilang travel funds, okay? Na hindi nila ma-explain bakit ang nagastos doon is 34 million. Bakit nanghingi sila ng 2 bilyong budget? You compare that sa inaatake nila kay Sara na 150 million. So yan mga ka-review natin, ano po ang inyong masasabi dyan, ha? Grabe po yung mga ni Ma'am Marlica, mga ka-review natin, talagang parang matatauhan ka talaga no? At sigurado po akong marami pong magre-react dito, sa sinasabi ni Ma'am Marlica at ipagtatanggol na naman nila itong si Tamba. Sige nga po mga ka-review natin, kung ikaw man po ay isang tagapagtanggol, di ba? Ni Speaker Romualdez, ano po ang inyong masasabi dito, no? Dito po sa, di ba? Napakalaki po ng sobrang pondo diyan sa travel fund, mga ka-review natin. Pero at the end of the day, no? Hihingi na naman po sila ng another budget pagka pag dininig ulit yung budget hearing, no? So, kung taon-taon po silang may ganyang budget, mga ka-review natin, at yung nagagamit lang nila hindi nga 25%, no? Sa kanilang kabuuang travel fund. So yun po yung tinatanong ng taong bayan, saan napupunta? Paliwanag nyo nga po sa taong bayan kung saan po napupunta yung
bilyones pa yan eh. Diba? Kasi milyones lang yung nyo eh. Ginastos nyo. So, billions pa yan mga ka-review natin na matitira. So, saan po yan napupunta? Yan po ang sana ang sagutin, no? Kasi marami na rin po ang nagtatanong, no? Hindi lang po tayo, mga ka-review natin, hindi lang po mga vloggers, maging ang taong bayan po. Nagtatanong kung saan nga ba, no? Napupunta yung mga sobra na hindi na po ito, hindi na po ito extraordinary fund. Sobra na pong pondo ito, di ba? Yung excess na pondo nila mga ka-review natin, kung saan napupunta? Pinaghahati-hatian ba nila? Or ibinabalik ba nila sa kaban ng ating bayan? No? Or ano pa ba? Ano ba ang pwede nilang gawin? Yan, mga ka-review natin, ipaliwanag sana nila yan sa taong bayan. Pero sa tingin ko, malabo pong mangyari, no, mga ka-review natin, kasi doon pa nga lang po sa extraordinary fund, hindi na po nila maipaliwanag. Yan, ha? Eto pa kaya? Nako. Well, anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang at di pa mo napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video, at huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe kay Taong Kalye. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Taong Kalye, maraming salamat po.